Akala ko po sana bumili ng Bible sa Shopee. Ano pong Bible ang marerecommend nyo po sa akin? Nakakagalak ng puso pag ito ang mga nababasa kong comment na ang isang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay bibili ng Biblia upang matuto at malaman pa ang kalooban ng Diyos. Ganito dapat kung ikaw ay totoong mananampalataya ng Panginoong Hesukristo ay hindi ka papayag na wala kang Biblia dahil ang salita ng Diyos ay ang dapat nating ipamuhay. Dahil paano mo ipapamuhay ang salita ng Diyos kung wala kang Biblia at kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Ano ang magiging batayan mo sa buhay na ito? Ano ang magiging guide mo para ikaw ay makalakad ng tama sa kalooban ng Diyos? Pero alam nyo, nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, maraming nagke-claim na sila ay Christian. Sila ay na-born again na. Pero saan ka? Pagbili lang ng Biblia ay wala pa. A-attend ng church, wala man lang bit-bit na Biblia. Pero saan ka? Ang cellphone, hindi makakalimutan. At tignan nyo maigi mga kaibigan, ang mga tao ngayon ay hindi halos papayag na walang dalang cellphone o wala silang cellphone sa kanilang sarili. Pero pagdating sa Biblia, nagtitipid pa. Magkano lang ang Biblia? Magkano ang cellphone mo? Mas kaya mong bumili ng cellphone pero hindi mo kayang bumili ng Biblia. Ito ang tatandaan nyo mga kaibigan, mga kapatid. Ang tinubos sa atin ng Panginoong Hesukristo ay ang ating mga kaluluwa upang hindi mapahamak at magkaroon na buhay na walang hanggan. At sinasabi rin ng Biblia, kahit anong yaman ng sanlibutan ay hindi ang kayang katumbasan sa isang kaluluwa man lang. Kaya't nawa ay pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang Biblia. Basahin mo ang salita ng Diyos upang ikaw ay matuto at makalakad ng ayon sa kanyang kalooban at hindi sa sarili mong kalooban lamang. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Napakalinaw ng sinasabi ng Biblia. Araw at gabi, dapat tayo ay nagme-meditate sa salita ng Diyos. Dapat din yan ay binabasa natin mga kaibigan, mga kapatid. Kung gusto mo magkaroon ng magandang kawakasan sa buhay na ito, ay basahin mo ang Biblia. Dahil kung titignan nyo sa panahon natin ngayon, maraming nagkiklaim na Christian na hindi pinapahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi pa rin nagbabasa ng Biblia araw-araw. At pagdating pa sa bahay-sambahan, mas hindi pa nakakalimutan dali ng cellphone kaysa sa Biblia. Pero saan ka? Pag nakalimutan ng cellphone, babalikan agad dyan. Pero pag ang Biblia nakalimutan, hahayaan na lang na nakalimutan na yung Biblia. Tatandaan natin lagi, tayo ay tinubos sa dugo ng Panginoong Hesukristo. Kaya dapat din naman ay mas pahalagahan pa natin ang salita ng Diyos upang tayo ay makasunod sa kalooban niya. Kaya mahiya naman tayo kung meron tayong pambili ng iPhone o kung ano pa mang cellphone yan na napakamamahal ng halaga, samantalang sa Biblia ay hindi natin mapahalagahan. Hindi man lamang tayo makabili, pero doon sa mga wala talagang pambili ay hindi naman natin sila mapaghahanapan. Kundi dapat doon sa may mga kakayanan ay tulungan natin yung wala talagang mapambili ng Biblia na mabilan din natin sila ng Biblia. Pero dapat bilang ikaw ay tinubos ng Panginoong Hesukristo, dapat pahalagahan mo na magsikap ka na makabili ng Biblia. Marami na pong murang Biblia ngayon na mababasa mo at mauunawaan mo na ang salita ng Diyos. Hindi ka aabot sa 1,000, makakabili ka na. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Tatandaan natin, ang mundong ito ay nasa kadiliman. Pero dahil sa liwanag ng salita ng Diyos, ay tayo ay nakalalakad ng maayos. Pero kung wala sa iyo ang salita ng Diyos, ano na lang ang magiging ilawan mo sa iyong mga dadaanan, sa iyong lalakaran, kung ang iyong lampara ay wala sa iyo. Kung ang iyong lampara ay iniiwan mo lang kung saan-saan at hindi mo bit-bit sa iyong sarili sa kung saan ka man pupunta. Kung wala ang salita ng Diyos sa iyo, ay madilim ang iyong lalakaran. Ngunit sa biyaya ng Panginoon na napakalinaw ng salita ng Diyos, ayan ang magiging liwanag sa ating mga dadaanan at sa ating mga paa. Kaya't kung tunay ka talagang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, ay pahalagahan mo ang salita ng Diyos. Pahalagahan mo ang Biblia. Pahalagahan mo na magbasa ka ng salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.